I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, especially po sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway, mayroon tayong upload video at ito po ay napaka-importante sapagkat nako under investigation na ngayon mga kababayan yung mga nagpapakalat ng fake news, lalo na po sa mga taong may plano sa destabilization. Guys, mayroon po isang vlogger na DDS. Si the opinion general, si Mr. Macanas, no? Nakita ko mga kababayan sa kanyang blog, no? Lalo na po yung kanyang caption na sinasabi niya doon na kinukumbinsi ni EFP Chief Bronner at PNP Chief Acorda si Pangulong Marcos na mag-resign. Wow, galing naman ni Mr. Macanas. At sinabi niya pa rin guys na si BP Sara daw 2024 ang presidente. Ngayon, tinatanong ko si Mr. Macanas, General Macanas ba yan? Sir, ano po ang basihan nyo para mag-step down ang Pangulong Marcos Jr.? Ano po ang pinakamabigat na basihan mo para mag-resign ang Pangulo? Explain mo yan sa buong mundo. Gusto ko ipaliwanag mo sa lahat ng tao sa mundong ito. Ano ba ang dahilan? Dahil ba dyan sa mga pulburon-pulburon nyo? Wow. Lalahanin nyo, Mr. Macanas. Dekada na sinisiraan ng mga Marcos. Mas mabigat ba dyan sa pulburon? Yung mga gawa-gawa nyong istorya? Na kayo magnanakaw daw ang mga Marcoses kung ano-ano. O diba? Hindi mo ba iniisip yun? Yung International Court? 900 plus na kaso against the Marcoses. Nanalo ba sila? Hindi. Kasi walang katotohanan. Puro kayo fake news. Kaya ba na ganyan ang mga pag-uugali niya sa social media? Na sinisiraan nyo ang Marcos administration. Bakit? Dahil gusto nyo iupo si Inday. Ang tanong ko, gaano ba kagaling siya bilang Pangulo ng Pilipinas? Diba? Para sa akin lang O kung opinion mo, opinion ko din. Si BP Sara, sa totoo lang, hilaw pa siya sa pamumuno. Hindi niya pa kayang pamunuin ang bansang ito. Para sa akin, sa kanya, more experience muna sa pamumuno bilang isang pangulo. Wag muna. Diba? Lahat naman tao gustong maging pangulo, pero kailangan yung very well experience katulad ni Pangulong Marcos Jr. At ngayon, ano ang basihan para pag-resign ninyo? Ang ganda ng performance ng Pangulo. Ang daming magagandang nangyayari sa pamumuno niya. Tapos sabihin niyo mag-resign. What? Alalahanin niyo, 2 babae naging Pangulo ng Pilipinas pero walang nangyari. Katulad yung sinabi ko, babae na naman. Wow. Kiniklaim nyo na si Sara magiging presidente niya 2024. In your dreams na lang. Kwento nyo na lang yan sa pagong na panot. Huwag na kayong umaasa. Atat na atat kayo, hindi kayo makapaghintay sa 2028. Sa mga ganyan mga gusto nyo pa-OPN si Sara, hindi kayo makapaghintay. Alam nyo yung pang-aagaw ng kapangyarihan, labag po sa batas yan. Kaya mga kababayan, under investigation ang mga yan ngayon. Hindi maganda yung mga pinaggagawa nila. Kaya pala ang iingay nyo sa social media, mga DDS. Hindi ko nila lahat ng mga DDS. Mayroong mga DDS na talagang gusto din si Pangulong Marcos Jr. Yung mga DDS na toxic. Kaya pala ganyan ang pag-uugali nyo sa social media. Dati ang maingay, yung mga dilawan Pero ngayon, ito yung bagong oposisyon Yung mga DDS na toxic sa social media. Lalo na yung kapitan na yan na sinasabi pag daw pinakulong, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, tsaka si BP Sara, manggulo daw, magulo. Magkaroon ng kaguluhan. At sino naman ang pinagmamalaki nyo? Aber? Itong mga tao na ito, himbis tumulong sa administrasyon, wala. Lalo nilang pinapahirapan pa at minamain kondisyon ang mga mamayang Pilipino. Do you think na maniniwala ang mga Pilipino sa mga pinaggagawa nyo? Lalo't majority ng Pilipino ayaw sa pro-China. Excuse me, lumang tugtugin na yan yung pinaggagawa nyo. Black propaganda nyo sa social media. Wala yan. Hindi na yan
kakatigan ng mga mamamayang Pilipino. Majority, except lang ang mga anti-Marcos na mga DDS na toxic. Oh, tingnan nyo mga kababayan, sila lang pinakamagulo ngayon. O kaya under investigation kayo ngayon. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinagsasabi nyo. Kaganda-ganda ng ng performance ng Pangulo. Ang ganda na unti-unti na gumaganda ang ekonomiya ng bansa. Tapos kayo na manggugulo kayo. Ano kayo? May lahi siguro talaga itong mga mga mastong mga to eh. Wala na lang ginawa kundi manggulo lang eh. Magsalita kung ano-ano sa social media, lalo na yung maluka-luka. At saka yung si Bagong Lipunan. Wow. Sa totoo lang yung pinagagawa nyo, kinukontinue si Pangulong Marcos Jr. Kumikita kayo mga ungas. Oh, kinukontinue ang gobyerno. Oh, parang binigyan na rin kayo ng ng sweldo buwan-buwan. Kami nga hindi kami humahangad. Basta lang ma-spread namin yung good news. Sa mga magagandang ginagawa ng Pangulo, okay na kami doon kasi suportado namin siya. Kayo, atat na atat kayo sa 2028, hindi kayo makapaghintay. Gusto nyo, iupo nyo na kaagad ngayon. Hoy, hilaw pa yan sa pamumuno, no? Binuto namin yan si Sara dahil kay Pangulong Marcos Jr. Pero kayo mga DDS, hindi nyo binuto. At yan ang katotohanan. Oh, 'di ba? Kaya nga 31 lang si Pangulong Marcos Jr. Si BP Sara 32. Oh, ang excess noon ibig sabihin mga Duterte supporters. Ng mas majority doon sa boto niya kami, mga Marcos loyalists. Oh, tapos ipagre-resign niyo si Pangulong Marcos Jr. No, papayag kaya ang 31? Natural hindi. Oy, binoto ng taong bayan 'yan, hindi puwersahan. Niluklok namin yan, kaya walang sino sa inyo na para pababain sa pwesto. Sino kayo? Sino pinagmamalaki nyo? Si Gulayat? Excuse me, manigas kayo no? So, sa sobrang kaipalan ng iba, garapalan na yan eh. O, wala naman tayong problema sa freedom of expression na tinatawag. Kaya lang ang problema tong mga DDS na ito na over-abusing sa freedom of expression. Hindi ginagamit yung tamang freedom of expression. Pinipersonal na. Pag gusto. Ano kayo? Siniswerte? Hindi, siyempre. Yung mga pinaggagawa nyo, naninira kayo ng gobyerno, ng Pangulong Marcos Jr., sinisiraan nyo. Tandaan nyo yan. May konsekwensya, nakapalit. Do you think na magtatagumpay kayo sa 2028? Tandaan nyo noong last election, binabanatan, kinakawawa ng mga kakamping si Pangulong Marcos Jr. Ano nangyari? Na Los Valdez, talo. O baka mangyari po sa inyo yan, sa kapapaninira nyo, sa kapwa nyo. Hindi na lang kayo tumulong at magtrabaho. Tapos, katwiran nyo, mahalang bilihin. Bakit? Kami nga, hindi kami nagrereklamo kasi nagsisikap kami magtatrabaho. Kayo, aasa kayo sa ayuda-ayuda. Mga tamad, kung ganun. Walang pag-iisip. Doon kayo tumira sa ibang bansa. Para doon ginto ang bilihin. Di ba? Yung mga reklamador ng mga anti-Marcos, walang ginawa, kundi lang, kahit kunti lang ibabato sa gobyerno. Kayo na lang kayo umupo sa Malacanang para malaman nyo kung paano mag-handle ng isang bansa. Tapos yung paupuin nyo pa, hilaw na hilaw. Tandaan nyo, 2 babaeng nakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas sa mga nakaraan. May nangyari ba sa bansa? Wala. Nagiging ebak na. Palpak ang pamumuno. Naghirap ang Pinas. Binta dito, binta doon. Kagagawa ng isang Pangulo. Yun, nakulong, Flander. Tapos, yan na naman. Naku. Ako, babae ako pero ayaw ko ng babaeng Pangulo. Yun ang biblical talaga. Para sa akin mga kababayan, wish ko lang talaga maimbestigahan nyo itong mga taong ito na nagpapakalat ng fake news. At sino man guys ang nag-i-spread nun, kakasuhin din. Dapat lang. No? At walang katotohanan yung pinagsasabi ni Mr. Macanas na kinukumbinse daw si Pangulong Marcos para Oy, excuse me, kayo mga retired general, tapos na yung mga termino nyo, oy. Retired na kayo wala na kayong karapatan para manawagan. Ano yun? Mind condition ninyo, mga Pilipino, naku, iisnabin lang kayo mga yan. Ang magsasang-ayon lang sa inyo, yung mga kauri nyo lang,
mga ka-DDS nyo lang ng mga toxic. Yun lang. So yun guys, panoorin nyo ang balita ng NET25, courtesy po ng NET25, pinaparating ng kapulisan sa pamamagitan ng spokesperson. Pinapanawagan niya para sa pangkalahatan. Iimbestigahan itong mga taong ito na nagpapakalat ng fake news. At ganun pa man mga kababayan. Tinutugis na ng Philippine National Police ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng fake news hinggil sa umano'y pangungumbinsi ni na PNP Chief Police General Benjamin Acorda at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Una nang itinanggi ni na Bronner at Acorda ang pekeng ulat na naglabasan sa social media. Sinabi ni PNP Chief Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo na inatasan na ni Acorda ang PNP Anti-Cybercrime Group at mga field ground commanders na tugisin ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news. Yung ating pong Chief PNP ay nagbigay na po ng utos sa ating Anti-Cybercrime Group and other regional directors and field commanders to intensify the conduct of cyber patrolling and to validate all videos circulating on social media. Kasama na po ito. Muli, inuulit po namin ang pag-apela natin sa ating mga kababayan na huwag po tayong maniwala sa mga videos at posts na nakakita natin online, especially kung hindi po natin kilala kung sino po ang source at origin ng mga ito. Umapila din si Fajardo sa publiko na iwasan ng pag-share ng naturang fake news kasabay ng babalang maaaring makasuhan ang sinumang mahuhuling nag-share o nagpapakalat nito. Sa pagkakataon pong ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information, unverified information at that. Sa issue naman ng destabilisasyon, sinabi ni Fajardo na sa ngayon ay wala silang namomonitor na may ganitong hakbang, subalit patuloy silang nagbabantay at nagva-validate ng mga impormasyon, katuwang ang AFP. Giit ng opisyal, nire-respeto ng PNP ang pananaw ng taong bayan, subalit nakikiusap sila na wag na sanang idamay ang pambansang pulisya. The issue of the destabilization, sa ngayon po ay wala pa tayong namomonitor na ganito, subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong nagva-validate ng mga information in close coordination with our armed forces of the Philippines. Nirerespeto po natin ang pananaw ng ibang mga kababayan po natin, kasama na po dyan yung mga retiradong miyembro po ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, kagaya ng ordinaryong mamamayan. Sila ay may karapatang magsalita at yan ay nirerespeto natin. Subalit ang pakiusap po natin, huwag na po sana nilang idamay ang inyong pambansang pulisya. Tiniyak din ni Fajardo na nananatiling apolitical ang PNP, matatag, buo at nakafocus lamang sa pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino. The PNP remains apolitical, intact, solid and professional. Mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authority. So katulad po dito sa statement po ng AFP, uulitin po natin. Although mayroon po akong na i-upload yung statement ng AFP, pero uulitin po natin. Ang sinabi po dito, the Armed Forces of the Philippines, AFP, stand firm in its unwavering loyalty to the Constitution and its solemn commitment to fulfill its mandate. The men and women of the AFP remain steadfast in the rule as the guardians of our nation's sovereignty and defender of democratic principles. The AFP reassures the Filipino people that its members continue to exemplify the highest standards of professionalism with the strong leadership of our Commander-in-Chief, ayan, which is ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Siya po ang Commander-in-Chief. Ibig sabihin, very strong leader. Nakikita po ng lahat yung kagalingan niya sa pamumuno. No? The AFP will move as one in defending all the threats to our peace and national security. So siguro guys, malinaw na malinaw yung sinabi ni AFP Chief Romeo S. Bronner ng kapulisan natin.
no? Ang ating sandahatang lakas. So, sa mga gustong magplano sa mga sa kuditan, ako, wag nyo nang tangkain pa kasi hindi po kayo magtatagumpay. Katulad po ng sinasabi ko, iba noon, iba ngayon. Nasa climate change tayo, nagbabago ang panahon. Sawang-sawa ng mga Pilipino sa kaguluhan. Peace, love, and unity lang ang gusto nating lahat, no? So maghintay lang na lang po kayo sa 2028. Idaan po natin sa eleksyon kung sino ang gusto nyong paupuin. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at patuloy nyong tangkilikin ang aking channel sapagkat pawang katotohanan lamang ang ating isisiwalat po dito. Tuloy-tuloy po ang suporta sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. hanggang sa ng kanyang termino sa mga Marcoses. Salamat po. See you again on my next upload videos. Bye and babush. God bless Philippines.